Biras na gulat sa nangyari. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang part 6 ng Dragon Ball Hawkeye Special Chapter. Pero bago nga tayo magsimula ay kung bago pa nga lang kayo sa ating channel ay malaya naman kayong i-hit ang subscribe button para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Salamat guys! Natapos nga ang last chapter sa scene kung saan ay ating makikita na pinuntahan na nga nila Biros at Champa ang Makai World para nga iligtas ang Universe 7 sa maaring pagkasira nito. At sa pagpunta nga nila Biros sa Makai World ay bigla naman dumating dito ang Makai Ocean para nga tapusin sila Biros at Champa. Ngunit sa kasamaan palad ay tinamaan nga si Champa ng isang atake na nagmula sa Makai Ocean dahilan kaya nga hindi na nito nagawang makalaban, dito na nga din naisipan ni Biros na gamitin ang napakalakas niyang Hawkeye para nga tapusin na ang Makai Ocean. Kaya guys kung gusto nyong mapanood ang last part nito ay malaya naman kayong i-click ang link na nasa description, maraming salamat guys. Dito na nga papasok ang part 6. After ngang magpapawala si Biros ng sobrang lakas na Hawkeye na rektang tumama sa Maki Ocean ay inakala nga ng ating bida na tapos na ang laban. Pero nagulat nga siya sa mga nangyari dahil nakita nga niya dito na buhay pa nga ang Makai Ocean at nagawa nga nitong makasurvive sa napakalakas na atake na ginawa ni Biros. Salita nga dito ang Makai Ocean at sinabi nito na nice bata, muntikan ko nang hindi maabsorb ang atake na yon, talagang delikado yon. Sagot naman dito si Biros at sinabi nito na dapat ay naburo ka na gamit ang Hawkeye ko na yon. Salita nga ulit dito ang Makai Ocean at sinabi nito na Mangmang, ang energy na ginamit ko sa atake mo ay hindi malinis, gawa ito sa pride at negative thought, ang atake na ginawa mo ay hindi balanse. Sa tingin mo kaya ang mangyayari kung ako ang Supreme Demon King at nahawakan ko ang energy mo? Salita naman dito si Biros at talagang nagugulat nga ito sa mga nangyayari, sinabi nga nito na ang ibig mong sabihin na ang kapangyarihan ng Hawkeye ko ang nagpalakas sayo. Hinihintay mo lang pala na gamitin ko sayo ang atake na yon, yan ba ang naging plano mo? Sagot nga dito ang Makai Ocean at sinabi nito na eksakto. Ang pinakalayunin ng halimaw na yon ay ang galitin ka, alam ko din na ikaw ang ipapadala ni Taron sa lugar na yon para pigilan ang halimaw na yon. Ngunit ang maigsi na oras na yon ay sapat na para maikalat ang negative na pananaw at ang gumawa ng negative na kaisipan para sayo. Sagot nga dito si Biros at sinabi nito na noon pa lang ay nagawa mo ng mapaglaruan ang isipan ko. Sagot nga dito ang Makai Ocean at sinabi nito na sa totoo nga lang daw, ang dali nga lang daw paglaruan ang isipan nito, ang pag-iisip nga daw na may galit at pride katulad ng kay Biros ay talagang nababagay nga daw sa kanya. After nga daw niyang paglaruan ang isipan nito ay nagpadala naman daw siya ng isang matandang babae para nga daw papuntahin dito itong si Biros. Hindi ka ba nagtaka na may isang ganon tao ang pupunta sa mundo nyo para dalhin kayo sa mundo ng Makai na may kakayahan na maglakbay ng malaya sa mundo nyo at sa mundo ko? Bulag ka talaga sa katotohanan. Salita naman dito si Biros at sinabi nito na naman kung lumakas ka. Ano ang magagawa mo? Kung balak mo akong tapusin ay gawin mo na, pero sa oras na malaman ni Lord Terran ang lahat ay ito na rin ang magiging katapusan mo. Pero after ngang masabi ni Biros ang mga bagay na yon ay sumagot nga lang dito ang Makai Ocean at sinabi nito na hindi kita tatapusin, ang una kong tatapusin ay si Taron. Sumagot nga ulit dito si Biros at sinabi nito na paano mo gagawin yon. Lumakas ka man ngayon, pero ang lakas na yan ay hindi sapat para tumapos ng isang God of Destruction. Sagot nga dito ang Makai Ocean at sinabi nito na may ibang paraan nga daw para tumapos ng isang God of Destruction. Salita nga ulit si Biros at sinabi nito na uunahin mo si Gaza. Okay, may point ka, once na mamatay si Gaza ay mamamatay na rin ang nakalink na God of Destruction dito, pero ang tanong, paano mo ito gagawin sa mundo na ito? Dagdag pang ang sabi dito ni Biros na ang gumawa nga daw ng mundo na ito ay malabo para sa halimaw ang makatakas, at imposible nga daw itong mangyari kung totoosin, tulad nga daw ng bitak na yan meron nga daw itong malakas na pressure na malabo para sa mga halimaw ang masira ito, pero ang lakas na meron nga daw ito ngayon ay ibang usapan na. Ngunit dahil nga sa mga sinabi ni Biros ay nagkaroon nga ng idea dito ang Makai Ocean dahil agad na nga itong naghanda ng isang malakas na wave blast na rektang tumama sa bitak dahilan kaya nga ito ay tuluyan ng nabutas. Sa ginawa nga ng Makai Ocean ay nagulat nga dito si Biros at sinabi nito na hindi nga daw ito pwede. Habang ang Makai Ocean nga ay tumawa lang ng malakas at sinabi nga nito kay Biros na isa na nga daw itong hero sa kanilang Demon Kingdom dahil ito nga daw ang dahilan para nga daw makuha na nila ang kanilang matagal nang hinihintay na freedom.
Bilang isang reward sa nagawa nito ay una nga daw niyang tatapusin ay ang mga tao, at mabilis nang ang naglabasan ang mga demon sa mundo ng Makai kasama nga ang Makai Ocean, habang si Beerus naman dito ay talagang nagulat sa mga nangyari at sinabi nito na ano nga daw ang ginawa niya. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Supreme, kung saan ay kasalukuyan ngang tinuturuan ni Gaza ang isang batang Kai dito about nga sa mga bagay-bagay sa universe. Salita nga dito si Gaza at sinabi nito na para nga daw mapanatili ang balance sa universe ay kailangan nga daw na merong siklo ang buhay at kamatayan, ang labis nga daw na kamatayan ay nagre-resulta ng kawalan at ang labis naman daw na buhay ay nagre-resulta ng kaguluhan. Ang siklo nga daw na ito ay ang namamahala sa lahat ng bagay sa universe. Hindi nga daw ito pinaliligtas ang sinuman, kahit nga daw ang buhay ng isang nilalang o ang mga bituin sa kalangitan, kahit nga daw sila ay nabubuhay ng bilyon-bilyong taon ay meron pa nga rin daw itong hangganan. Sa madaling salita ang buhay at kamatayan ay kinakailangan para patatagin ang lahat. Sagot naman dito ang batang Kai at sinabi nito na ito daw ba ang dahilan kaya meron God of Creation at Destruction, tama ba sir? Salita nga ulit si Gaza at sinabi nito na tama, dapat sila ay nasa harmony ng pagkakasundo. Ito ang paraan para umunlad ang universe, kaya hindi ang Kai Ocean o ang mga God of Destruction o ang iba. Ang buhay ng Kai Ocean ay nakalink sa buhay ng God of Destruction, hindi pwedeng mawala ang isa sa dalawa na ito. Salita naman dito ang batang Kai at sinabi nito na ikaw Mr. Gaza ay nabubuhay kasabay ng God of Destruction. Sagot nga dito si Gaza at sinabi nito na oo, ako at si Terran ay nirerespeto namin ang isa't isa. Ito ang dahilan kaya kami ay nagkakasundo pareha sa ginagawa namin na nagiging dahilan ng magandang pamamalakad namin sa universe na ito, pero ang nakakalungkot na parte ay meron mga God of Destruction at Kai Ocean ang hindi magkasundo kaya hindi nagiging maayos ang kanilang pamamalakad. Salita nga ulit dito ang batang Kai at sinabi nito na wala naman pong naiinggit sa inyo. Sagot naman dito si Gaza at sinabi nito na meron daw, pero kasama nga daw ito sa tagumpay. Ngunit after ngang masabi ni Gaza ang mga bagay na ito ay bigla nga siyang nakaramdam ng kakaiba sa universe, salita nga ito at sinabi nito na ano nga daw ang nangyayari. Nakakaramdam ako ng kakaibang ki na kumakalat sa universe. Para itong energy mula sa Demon Kingdom na dahan-daw ang pumapasok sa loob ng universe. At dito nga ay nakapag-teleport na nga ang Makai Ocean sa Supreme Planet na talagang nagpagulat kay Gaza. Salita nga dito si Gaza at sinabi nito na Demiurgus. Ano ang ibig sabihin nito? Paano ka nakapasok sa loob ng mundo namin? Sagot nga dito ang Demiurgus at sinabi nito na sa wakas nagkaroon na ako ng energy para makaalis sa kulungan na yon. Dagdag pang ang sabi dito ng Demiurgus na ang energy nga daw sa mundo na ito ay masyadong malinis kaya madali kitang matatapos. Ito rin ang dahilan kaya nakapunta ako dito nang hindi ko namamalayan. Ano na kaya ang mangyayari kay Gaza? Tuluyan na nga bang magagawa ng Demiurgus ang napakasamang plano nito? Mawawala na nga na si Lord Terran. Yan nga ang pag-uusapan natin sa next part ng special chapter na ito. Hanggang dito na nga muna ito guys, kaya kung nagustuhan nyo nga ang ating video ay malaya naman kayong i-click ang like button. Maraming salamat guys.